bilang mga local government ay monitor yung mga probinsyano na babalik po sa kanilang mga probinsya. Well, tama po yan. You are emphasizing the significance or importance of the program. And I couldn't agree more. You said, ang gusto ko sanang malaman, kagaya ng audience natin, mas sabi ko nga, kung ako squatter or hindi, kung ako informal settler, how do I go about it? Saan ako pupunta muna? Anong unang-una kong hakbang na gagawin para ako ay makasalik sa programa yan? Mayroon po tayong website, yung Balik Provincia website. Yung wala namang access po sa internet, ay pwede po sila makikipag-ugnayan sa kanilang mga barangay dito sa Manila para sila po ay magbigay ng mga informasyon at profile po sila dun sa kanilang barangay dito sa Metro Manila para sila po ay mag-fill up ng mga form na kinakailangan din na council para sila ay matulungan, magbigyan ng ayuda para sa pagbabalik nila sa probinsya nila. So yung unang step you said Ruth at saka you said Makatoban ay barangay. Ang unang barangay po, barangay kapitan. Barangay kapitan po. Sabihin mo sa barangay kapitan. Kaya partner? Ako, chairman, willing ako, babalik ako ng probinsya. Go ahead, Yusek Castell. Kaya if you notice, yung sa council, kasi this is chaired by ES and then vice chaired by NEDA, but the first member is DILG. Kasi sila talaga magiging LGU to all LGU ang usapan. So, like you said, diba, from the barangay, sasabihin mo dun sa kapitan mo, gusto mo bumalik na, whatever you came from, hanggang makarating sa LG, sa mayor, tapos yun na yung i-coordinate doon sa kabilang LG na pupuntahan. Ito pero part ng tanong ko, pwede pa buong pamilya bang sinasabi natin dito o may limit siya? Kasi remember sa mga informal settlers, hindi lang yan nanay, tatay, anak eh. Minsan sa isang compound, sa isang hilera ng informal settlers, magkakamag-anak silang lahat. Isang pinanggalingan nila kasi nauna si tatay, kinuha si nanay, kinuha yung kapatid, kinuha yung pinsan, kinuha yung tsuhin, isang buong compound, galing sila sa isang lugar sa probinsya. Lahat na sila kasali mo yung basic unit lang, which is a family. Kung gusto nilang lahat sila, okay din. Oo, lahat po ng nais gumamit sa kanilang probinsya ay tutulungan po ng pamahalaan makabalik. Pero yung packets po na ibinibigay magbibigay ng 25,000 na packets para kasama na dyan yung kanilang pamasahe at yung baon nila para makarating sila sa kanilang probinsya. So, ay maganda yan. At makaumpisa, at makapag-umpisa doon, Yusek. Ano yung bahay nila, Yusek? Pagbalik nila sa probinsya, kailangan may bahay sila doon. Yes, pero yung mga wala namang bahay sa kanilang mga probinsya, doon naman po papasok yung National Housing Authority na mayroong mga temporary shelter na pwedeng ibigay sa kanila dahil hindi naman maganda kung hindi tayo nakahanda, lalo na po yung mga receiving province na tatanggap sa kanila kung pagdating nila doon ay wala rin silang pabahay, wala rin silang titirahan doon. Kaya yan po yung dyan ng National Housing Authority na sisiguraduhin po na mayroon silang titirahan, mayroon silang makauwian doon na bago. Yusek Ruth, pwede ba may undertaking ba yun na kung magpapipirmahin sila? Kasi ang worry ko, okay, ngayon yan may 35,000 eh. Excited pa yan. Pero after 1 month or 2 months, sabi na mas maganda sa Maynila, balik tayo na, patay tayo dyan. So may undertaking ba na may firmahan na once you agree to the program, you will stay there in the province. Kasi it defeats the purpose kung babalik din sila sa Ruth sa Maynila. So, I would think the council will. Yes, kaya nga po, i-involve din natin dyan yung Commission on Election. Kasi pag sila po ay pumayag or nag-enroll dito sa programa na ito, ay pati yung voting right nila ay inilipat din doon sa probinsya na babalik nila. Kaya talagang i-discourage na natin sila na makabalik sila sa Metro Manila at kaya nga yung pati yung monitoring po, no, yung monitoring ng LGU at monitoring ng DSWD, yung ayuda na ibibigay sa kanila at yung mga iba't ibang package po katulad po sa Department of Trade and Industry, yung mga livelihood
starter kit na bibigyan natin sa kanila. Makakabalik sila dun sa mga program natin like shared service facility, ay babawiin po sa kanila ng kasi sila ay hindi nila pinapatuloy yung permanente pagbalik nila doon sa kanilang mga probinsya. Minsan gani, inunahan mo ko, mag-break pala ako, yun ang susunod ko eh. Ano ang specific na tulong na ibibigay ng mga taga-DTI sa mga mag-a-avail ng balik probinsya? But Yusek Ruth, you were saying, naputol ka, ano sabi mo? Tungkol sa undertaking. Oo, hindi, syempre yung council, may council kasi itong balik probinsya, balik bagong pag-asa, BP2 program. May council yan. So I'm sure the council, ang daming members, partner, if you will see, halos lahat ng agencies nga ng national government. So kailangan coordinated talaga ang paglipat natin. Although, of course, under the Constitution, there is liberty of abode and of travel. Hindi mo pwedeng i-restrict yung movement niya. Pero kung nakapirma na siya ng papeles niya dun sa employment na binigay mo dun sa lugar na yun, or kung meron na siyang kabuhayan na pag-upisahan, wherever he chooses to transfer, hindi na siya dapat payagan rin lumipat. And then the receiving LGU, dapat hindi na siya tanggapin. Ibig ko sabihin niyo sa group, Kung don't saan siya. have a reason to leave and go back. Yes, that's right. Mamaya, i-discuss ni Yusek Gani, nadidinig mong drop partner. Ang end. Nadidinig mo yung drop, hindi. Sige, lipat ka kasi medyo maingay. Tama, magpupayos lang din ako. Yusek Gani, aayusin natin yung forma mo ha. Tanggalin mo na yung library dyan sa likod mo. At hindi naman, parang nangalulunod ka kasi ha. Babalikan po natin si Yusek Gani, ganoon din si Yusek Ruth. At sa ating pababa. Partner, discuss natin mamaya yung functions ng council kasi marami siya na kailangan na gawin natin talaga, and then this will encourage everyone to move back to their provinces. Kaya na sasabihin ko sana, Yusek, sinabi mo na, dito naman na. Okay. Kaya ito, discuss natin sa ating pagbabalik. At the same time, yun yung trabaho po ng DTI. Kasi programa ito ng DTI eh. So, sabihin natin sa ating mga kababayan, ano ang programa ng DTI para sa mga gustong magbalik probinsya. Okay? Sa amin po, kung babalik, syempre, babasahin po natin yung mga mensahe. Encourage natin unahin ko na po yung DTI, yung pagbibigay po ng mga insentibo sa mga kumpanya na gustong mag-relocate sa probinsya, or kahit man lang na maglagay sila ng mga branches sa probinsya po, kasi yun ang pinakakailangan po, kasi pag gusto natin masiguro na pagbalik ng mga tao o probinsyano sa kanilang mga probinsya, ay may mababalikan sila ng mga negosyo or trabaho. Kaya iniinggan natin po yung mga malalaking kumpanya na makapagtayo ng mga factory or mga planta. At ito po ay ang sabi nga ni Secretary Mon Lopez ay pwedeng i-customize yung mga insentibo na pwedeng ibigay dito sa mga kumpanya. At sa ngayon po ay nakikipag-ugnayan na rin po tayo dun sa mga nag-signify na mga kumpanya na nais mag-relocate sa mga probinsya po. At yung mga pwedeng ibigay sa kanila ng mga insentibo, like na fiscal incentives po para sa mga investment na labas sa Metro Manila, at kasama na rin po dyan yung mga itang tax holiday at saka yung duty-free importation of capital equipment. At yun po yung mga gusto natin masiguro para maingganyo natin sila, ma-encourage natin itong mga kumpanya, makapagtayo sila ng mga negosyo nila doon sa probinsya. At yung mga ibang ahensya naman po, pwedeng yung Department of Agrarian Reform din po, nakaset aside sila ng 180,000 hectares na pwede pong magamit ng mga magbabalik sa mga probinsya. At napakahalaga po, kasi alam mo po sa mga iba't ibang probinsya, napakaraming idle land na dapat ay mapakinabangan. At ang mga tao ay dito nakikipagsiksikan sa Metro Manila, kasi nga, katulad po ng sinabi nyo na dito nila nakikita yung opportunity. Kaya yung mga job opportunity dapat ay yan talaga mag-create sa probinsya. At ang DSWD po, katulad ng kanina, sinabi ko, sila yung magmomonitor, kasama rin po sila.
importante rin po yung kanilang role dyan kasi yung weekly at saka monthly ayuda para doon sa mga pabalik sa probinsya ay talagang sila yung mga makakatutukan. At ang pinaka-importante rin, opo. Can you give me an example of an industry or a negosyo na para sumang-ayon at maglalagay kamo ng mga branches para na sa ganun mag-create ng mga jobs? Offhand, may nakausap na po ba kayo mga malalaking kumpanya na maglalagay sila ng branches in the provinces? Kasi ang mga common dyan, halimbawa SM, anywhere SM goes, people go. So pag SM, maramihan ka agad dyan, sales lady, mga kung ano-ano, di ba? Marami ka agad yung employment. Kaya lang, yung SM, hindi naman papasok yan sa mga sobrang ligid. Sa mga bayan-bayan, pwede yung SM, di ba, Yusef? Tama po yan. Kaya po, napaka-importante rin i-profile natin yung mga probinsya na ready sila tumanggap ng magbabalik na mga probinsyano. Kaya napaka-importante po yan. Katulad po sa Leyte, yung apat na probinsya po na talagang ready sila tumanggap ng mga dito sa mga probinsya ng babalik ay kailangan natin ma-profile din kung ano yung mga strength ng mga probinsya na yan. Katulad po sa Leyte, yung mga fish related industry po ay dapat kinakausap na rin natin yung mga malalaking kumpanya at yung mga attached industry na related po dito sa like seashore ng mga opportunity po dito sa mga probinsya at kasi po sa ngayon ang pinakamaraming nag-enroll na probinsya ay ang Leyte at nandiyan din po yung Bicol sa Mindanao at Lanao del Norte. Kaya ngayon po pinag-aaralan natin yung mga profile ng mga probinsya na ito kasi hindi po lahat ng probinsya ay ready tumanggap ng mga dito sa programa na ito. Kaya tinitingnan po natin yung mga ready lang na LGU or provincial na talagang ready sila. Napaka-importante po yung kanilang role dyan. Opo, sabi po ng ating viewer na si Desiree, sana magamit ko yung terms na sending LGU and receiving LGU. It's a form of conditional tax assistance transfer. So may LGU na gustong tumanggap at may LGU na gustong magpadala. Parang ganun gusto nyo sabihin, Yusef. Tama po yun. Yes, Yusef. I'm sure gagawin niya ng council yung partner kasi ganun talaga yung objective nito, may receiving, may sending, aayusin nila lahat yung mga guidelines dyan. Mechanic. Tama po yun. Kaya gusto natin klaro na itong balik provincia program po ay long-term ito at hindi sa pilitan at kung sino lamang yung probinsya po na talagang pwede sila tumanggap ay yun yung ipo-priority ng ating council na doon natin yun yung ipo-priority natin na pakapanumbalik yung mga probinsyano na gusto nilang pumalik sa kanilang mga probinsya. Okay. Sige, Yusef, tanong ka ba para kay kasi si Yusef din, ay pwede nating tawagan for the DILG part. Kung sino lang may gusto. So far, sa DTI part po, May artist may option. tao ng mga multinationals or businesses na Stay ka ba na branches mahabang sa iba't ibang probinsya? Sa ngayon po, kinakausap natin sila. Sino po yung kinakausap niyo? Katulad po sa fishing industry, ito naman may mga talaga doon. May mga fishing industry na po, lalo lang dyan sa Mindanao po. No? So, siguro, ang pinaka-importante dyan ay katulad po ng isang mall owners na si Mr. Alex Cruz, kinakausap po natin na siya ay nakahanda na maglagay dyan ng yung mga community mall dyan po sa mga region o sa mga maliliit like the third class at saka mga fourth class provinces at siya ay tinitingnan din niya kung ano yung pangangailangan ng probinsya. So, marami na po. Sa manufacturing tayo, mga pabrika, yan, maramihan yan kung mag-hire. Partner, tama po yung matagal nang sinasabi ni pero matagal nang Sige, nagsasabay ka. Yusef Ruth, ikaw muna.
matagal nang ine-encourage ni Secretary Lopez ang manufacturers natin na magpunta doon sa mga probinsya. Doon sila mag-set up outside the National Capital Region para ma-decongest, mas mura yung lupa doon, mas mura yung kanilang gagastusin para makapagtayo ng manufacturing plants nila. Ayun sa gani. Opo, baka yung sinasabi ni sa growth, no, yung competitive advantage, yung mura yung cost of labor dun, yung minimum wage na mas mababa. At Pati kuryente, mas mababa. kahit gulay na hindi sa probinsya at yun lang pinapag-usap natin sa mga nais bumalik sa mga probinsya ng mga kababayan natin at katulad po sa mga manufacturing na alam po yung mga rigid na mga sabi na pwedeng gawing banana chips, no? So, may mga kausap din po tayo ng mga manufacturer ng itong katulad ng mga banana chips na gusto nila talaga doon sila magtayo ng planta, lalo-lalo na po doon sa katulad kanina na pinanggit ko po, nag-simplify yung Lanao del Norte na ready sila dito sa Balik Probinsya program at talagang nakikita ko po very positive yung pagtanggap na nila dito sa programa ito. Okay. Mga nakikita ko na si Yusek Security. Tinanong natin kung meron ko nasa loob, nasa sasakyan ba siya? Galing siyang meeting. Then si Yusek, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Alvin. Magandang tanghali, Yusek Ruth. Yusek Gani, magandang tanghali. Kita na tayo ulit. Nasa loob na nasa sasakyan. No? Nagagaling ko ng isang meeting. Oo nga eh. Hindi, anyway, maiksi lang naman ito dahil it's already 11:45. You have to end by 12. Ano po? Ano ang parte sa BILG? Ano ang total ninyo dito sa Balik Probinsya? Kasi tinatanong namin kanina si Yusek, kung ako ba interesado, mag-hands-up lang ba ako? Napanggit na po sa amin na pupunta sa barangay. Ay Kap, tama ba? Kung sa DLG, dalawang bagay po yan. Una, isa sa responsibilidad namin under 20114 is makipag-ugnayan sa DOTR para magawa yung pamamaraan para sila maibalik sa probinsya. Yung mga kababayan natin gusto bumalik. No? DOTR? Ang pangalawa is to prepare the local government units to the entry of our probinsyano na mga kababayan na mula sa highly urbanized cities at Metro Manila para bumalik. No? So, piniprepare natin ito in the short term, Dami mo walang medium term, pupuntahan? long run. No? So, Dami mo halimbawa, walang pupuntahan? short run, yung mga gustong umuwi kagad, makipag-ugnayan tayo sa DOTR at DSWD para kung paano sila mapapalik. DOTR sa Medium term, DSWD. in the long term, kailangan Dada ka pa barangay? yung mga local officials na mag-amend dyan at tinatawag nilang ating mga comprehensive land use program. Dahil kung halimbawa, kung karamihan ng kanilang lupa nakalaan para sa agrikultura or industrial development, kailangan ma-refocus ito sa paglalagay ng maraming residential areas kung babalik. No? Pero more important, programang ito, Alvin, long-term ito. No? Tama. Sa ating pananaw, hindi dapat ito yung kung ako yung taga-Bohol, gusto ko kumain ng Bohol kasi doon ako nakatira. Ang importante yung ito, ma-develop mo natin yung mga probinsya para lumipat doon ang ating mga kababayan. Halimbawa, kahit ako yung taga-Bohol, kung nag-develop tayo isang non-moving property, halimbawa sa Nueva Ecija, may isang property doon, malaki-laki, hindi ginagamit, Pwede ka rin pala for eh. development, we can put up township projects in that area at lilipat yung ating mga kababayan. Kasi itong bagong pag-asa, binibigyan natin sila ng bagong pag-asa na makapamuhay sa probinsya. It's a good thing that you clarify that. Kasi ang akala ko, kung saan ako galing ng probinsya, doon ako babalik. Hindi pala ganoon. Kung gusto mo sa probinsya, any probinsya that you want, pwede. Opo, ang konsepto po natin dito, in the long run, no, ang konsepto is i-develop po natin ang mga probinsya. Ito po ang panutunan ni Pangulo mula po ng pagkukunya. Kaya nga kung natatandaan nyo, pinirmahan ni Presidente yung Administrative Order number 18 na sinasabi niya ang PEZA hindi na dapat nag-approve ng mga PEZA zone sa Metro Manila. Lahat ng pagde-develop ng economic zones at mga lisensya, doon na po sa probinsya. Kaya wala na tayong eco zones na itatayo sa NCR. Last na po yung last year. Okay. So, ngayon, Kung magtatayo, pwede Wala nang itatayo dito ng mga ano, mga malalaking kumpanya sa NCR, sa probinsya na. Hindi na niya pipirma. Pipirmahan niya kung ilalagay sa probinsya. Yung mga
to yan. Oo. Mga walang nakatayo pa, pwede natin gawa ng kalye, gagawa ng eskwelahan, gagawa ng ospital, ganyan. Tama pa yan, Yusek Carlos. Yan Doon ang ayan presidente, dapat ang eh. Doon niya ilalagay siyempre. programa. Ang kagandahan nitong ginawa ni Presidente Duterte, unlike in the past, Alvin, Yusek Cruz, ang tawag natin dyan piecemeal program ng mga nakarang administrasyon. Piecemeal siya dahil hit or miss. Kung naging successful yung balik probinsya nila noon, di okay. Kung hindi, wala rin programa. Ang ginawa ni Presidente Duterte, ginawa niyang permanent council. Sa EO 114, there's already a Balik Probinsya Bagong Pag-asa Council. So this makes the project or the program long-term beyond the term of President Duterte. So makakapagplano tayo mas mahaba para i-develop yung ating mga kanayunan, para lumabas yung ating kababayan sa Metro Manila. Remember, Metro Manila controls 36% of the country's economy, yung gross domestic product natin. Sana mailabas natin yan at i-share natin sa probinsya. Bringing the 36% of our GDP from Metro Manila Masyado na kasi puno kasi let's say yun. half of it to the province is a very good achievement that can happen in the long run. At marami talaga kababayan natin. Lalabas talaga ng Metro Manila kung doon sila maraming pagkakakita. Yusek, pag sumali ba ako sa programang yan, hindi na ako makakatras. Kasi baka ako, hindi ka nang nangyayari na kay Yusek Cruz at kay Yusek Gani. Interesado ako. After a few months, ayoko na, babalik na ulit ako kung nasaan akong informal settler colony. Ay, paano yun? Baka magbalikan lang din. Ano yan, Alvin? Ikaw mismo? O... As an example, maayos pa naman yung trabaho ng ABS eh. Yun po ang problema natin, Alvin. Kailangan dapat preparado yung mga local government na pupuntahan ng ating mga kababayan na gustong bumalik ng probinsya. Kasi kung sila binigyan ng pera ng DSWD para magpagsimula, lilipat natin doon. Pagdating ng ilang buwan, wala silang trabaho, walang makain, Babalik yan. walang Pero Yusek, Yusek Epi, yung framework ng balik probinsya natin, hindi ba merong mga ide-develop talaga na lahat yung mga nakikita natin na kakailanganin natin sa gaya ng infrastructure development, food security, yung local industries, yung mga nandun na pwede pang palakihin ng mga negosyo. Kaya dadagdagan natin ng employment and we also encourage, di ba, private sector investment. Yusek Epi. Tama po yan. But yung mga areas partner identified na dun sa executive order, mga areas that potentially will be needed for this program to succeed. Yusek Epi, Yusek Gani, oo. Yung career. Nagsasabay na naman kami tatlo. But we have to share them. In other words, let's not rush bringing them to the provinces when the provinces are not yet prepared. So, kasi pag hindi pa sa prepared, malulula din yung mga tao, babalik din talaga sa probinsya at hindi natin punta sa Metro Manila at hindi natin sila mapipigilan. Yun. I may mention, Kaya mo si Yusek Gani. Yusek Gani, no? Yusek Cruz, napaka-importante po yung partnership dito ng gobyerno at saka private sector din dahil lalo-lalo na po yung mga LGU, no? Kasi pagka po hindi ito lahat tumulong ay sigurado po baka hindi maging successful itong programa na ito. Kaya napaka-importante po aside from the national government yung mga LGU natin at yung private sector participation po ay napaka-importante dito sa programa na ito. Yan. I may mention, alam mo, Nagguguling siya niyan. Nagguguling na ako pag ganyan ako. nag-issue na, nag-instruct na si Secretary Lopez lahat ng mga employees ng DTI who would wish to relocate in the provinces kung saan sila galing. Kasi ang DTI naman, we have regional offices all over. So kung gustong magpa-reassign ng DTI employee natin, papayagan ng DTI head office. I-reassign na sila doon sa probinsya kung taga saan sila. So I'm sure other government agencies can do this also at saka yung mga private sector na mga private businesses na merong mga branches wherever in the country, pwede na nilang i-accommodate yung mga ganung request for transfer. Okay, sige. Partner, pagbigyan natin yung ating mga text because we have 7 minutes left bago tayo mag-extra. Sabi ni Attorney Cecilia ng American Chamber, a good point, ha? Sabi niya, in order for big businesses to set up shop, especially manufacturing hubs in the countryside, there should be appropriate logistics, communication, connectivity,
another infrastructure for business to thrive and create employment in the locality. Yusek Epi siguro ang sinasabi niya, maganda siya sa papel. Pero kung meron talagang tangible results yung inyong kampanya, ibig sabihin meron Tama po. hindi pwedeng sa papel lang. Kaya nga po, binabanggit ko kanina, we have to prepare the provinces for the influx of big businesses, manufacturing companies, and eventually people going back to the provinces. So this means that there should be a lot of local ordinances, revisions of comprehensive land use programs, putting in of telecommunications infrastructure para ma-incentivize ko yung ating mga negosyante na pumunta na doon kasi kumpleto na yung mga pangangailangan, lalo na yung mga roads. I do remember that I used to coin the word anticipative infrastructure. In other words, para ma-incentivize pumunta sa ang ating mga negosyante sa probinsya, ilagay na natin yung infrastructure. Pag nandiyan na po yan, we let the local government sell their local governments to businessmen because the infrastructure is already present. O isa naman tanong, please don't mention my name. Bakit tanong kay Yusek Gani, ano ang incentives na ibibigay ng DTI if I want to start a business in the provinces? Yusek Gani, meron ba kayong inaalok? Ikaw kumakausap, ikaw nakatoka. Ano yung pang-engganyo sa mga negosyante to put up businesses in the provinces? Unang-una po yung katulad na binanggit ko kanina, yung fiscal incentives natin yung sa mga investment sa mga probinsya, no? And of course, kasama po dyan yung income tax holiday at saka yung duty-free importation of capital equipment at ito po, yung mga importante mga incentive po na pwede natin ibigay dito sa malalaking na negosyante na magre-relocate doon po sa mga probinsya. Okay. Papartner, may tanong ka? Oo, meron dito. 5 minutes. Yung senior citizens daw, pwede naman silang lumabas. Hindi daw siya, sabi ni John of Manila, hindi daw siya makalabas. Pero pwede po ang senior citizen. Yung mga malls na hindi sumusunod sa protocols, may penalty po under the, tanong ni Alan Chow, ang penalty po under the Bayanihan to Heal as One Act is 10,000 peso fine at saka 2-year imprisonment. So, sabi niya, makakasagot din yan pag may tanong ka dyan related sa IG. Si Yusek Epi can also answer. Go ahead. ayun, Yusek Epi, balikan natin yung question kanina from a GCQ area, papasok ng MECQ is allowed kung magtatrabaho, di ba? Tama po yun. Tama po yun, pero as of the moment, ang pinapayagan po ay tinatawag natin APOL, yung authorized persons outside of residence. At pangalawa po, yung may mga ID na sila ay kasama dun sa essential industries na ang kanilang opisina ay nandun po sa MECQ. Pwede po yan. So, ang tanong natin kanina nung umpisa, Yusek, kung ang misis ko ay nasa Cavite, gustong umuwi ng Quezon City, hindi pa siya pwede, di ba? Ang time po, kung nagtatrabaho siya doon, Walang trabaho. Ang involved lang ay relationship. Misis Hindi pa ko, po. hindi pa, di ba? Oo. Hindi pa po. May trabaho. Opo. Okay. Okay. Ito, moratorium on residential and commercial rent under MECQ at GCQ. Allowed pa po under ECQ because even in MECQ kasi technically it's still an enhanced community quarantine na na-modify lang. Pwede daw ba, Yusek Epi, Yusek Gani, would you know this? Pwede daw bang i-complain yung mga lending companies na nag-haras, naniningil, nagpapatong ng interest during ECQ? Meron po ang Department of Finance. Pwede po yan i-complain po. Sa ating Bayanihan Act 11469, ang babayaran mo lang interest, yung regular interest. Pero kung hindi ka nakapagbayad, hindi ka dapat patawan ng penalties above of the regular interest. Okay. Sabi ng isang text, mention my name as Slaughterhouse in Bataan. Before mag-ECQ, ipinasara since Feb ng Mayor. Since February, wala pang ECQ nila. Paano magkakaroon ng work yung mga tao namin? Nasa naman yung